Yon mga masters, bali 8 videos, araw-araw tuwing umaga na po tayo mag-a-upload. Maraming salamat sa mga solid kong masters dyan na patuloy pa rin na sumusuporta sa aking mga ina-upload na kwento o videos. At sa mga hindi nag-skip, maraming salamat po sa inyong lahat. At mag-iingat po kayo palagi and God bless. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Buhay Trabahador, shoutout kay Chris Abanador. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Laking gulat nila na ang okupasyon ng totem ay simula pa lamang, at walang makapagbukas ng pagbabawal sa sagradong libingan. Ngunit hayan, paanong may Diyos ng tunay na Diyos? Anong kalokohan ang nangyayari? Ngunit pareho silang makikita ang mga bakas ng kanilang mga tunay na Diyos kapag lumingon sila sa tuktok ng kanilang mga ulo, na nangangahulugan din na ang espiritu ni Zhongfeng ay hindi nila mailalabas. Pero kung hindi dahil sa kanila, sino kaya yon? Halika, magpadala ka agad ng isang tao kay Zhongfeng para malaman kung ano ang nangyayari sa akin. Malamig na sabi ni Lu Roakshuan. Sa oras na ito, ang payat na kasambahay ay tumakbo at lumuhad. Young master, ito ang pinakamatandang babae doon. Paano siya naruroon? Nagulat si Lu Roakshuan. Miss, sila ang humabol sa misteryosong lalaki hanggang doon. Sila rin yata ang sumabog. Sabi ng mayordomo. Sumimangot si Lu Roakshuan. Kasabay nito, sa bahaging ito ng bahagi ng dagat ng Yongsheng, agad na nakuha ni Aotian ang ulat mula sa kanyang mga nasasakupan. Matapos marinig ang ulat mula sa kanyang mga nasasakupan, agad niyang ikanaway ang kanyang kamay at nagpadala ng mga tao para sumugod sa kanya. At sa itaas ng kalangitan, 2 malalaking ulap, dahan-dahan ding gumagalaw patungo sa direksyon ng tuktok. Saglit, paparating na ang ulan sa bundok, at ang mga tao mula sa tuktok ng asol na bundok at walang hanggang dagat na lugar ay sumugod sa Zhongfeng tulad ng pagtaas ng tubig. Pagkatapos ng pagsabog, nagulat si Lu Ruoxin at tumingin kay Aaron, na nasa gintong liwanag na. Bahagyang namamanhid ang bibig ng tigre na may hawak na Xuanyuan sword. Ito, hindi pwede. Nilabanan lang ni Aaron ang malakas at walang kapantay na hininga, at ngayon, nakatulala pa rin si Lu Ruoxin. Hindi ka panipaniwala, direktang natunaw ng malalaking gininto ang palad ang malakas na suntok ng 4 na espada ng Xuanyuan. Ito ay sapat na upang ilarawan ang pagkabigla para sa sinuman. Ang mas nagpapahirap para kay Lu Ruoxin na makabawi ay ang liwanag na tanging ang Diyos lamang ang maaaring taglayin mula sa gininto ang katawan ni Aaron. Walang oras si Aaron para bigyang pansin siya. Nakatingin sa malalaking ulap na lumilipad sa Shofeng at Shifeng, nagulat siya. Sure enough, ginulat niya ang 2 tunay na Diyos. Gusto lang pumunta, si Lu Ruoxin ay muling hamarang sa harap ng Aaron, nakuha mo talaga kung ano sa libingan ng Diyos. Tila napagtanto na ang Aaron ay may bawal sa 2 tunay na Diyos sa langit. Sa oras na ito, biglang ngumisi si Lu Ruoxin, natatakot ka ba? Gusto mong tumakbo? Mahigpit na sarado ang mga ngipin ni Aaron. Ang murang babaeng ito ay halatang sinadya ang sarili. Ang layunin ay hilantad ang kanyang sarili. Ngunit ang Aaron ay talagang walang paraan. Kung hindi niya ibibigay ang buong lakas niya, hindi siya makakalaban. Hehe, kung dumating ang tunay na Diyos at ipaalam sa kanila na lumabas ka sa libingan ng Diyos, Han Sanchen, sa tingin mo ba ay mamamatay ka ng malungkot? Anong gusto mo? Sumimangot si Aaron. Alam kong ikaw ay mula sa walang hanggang dagat, ngunit sa iyong relasyon sa walang hanggang dagat, magtitiwala ba talaga sila sa iyo? Isa ka lang katulong. Nakangiting sabi ni Lu Ruoxin.
Mahirap bang samahan ka sa tuktok ng asol na bundok, at gagawin ko ito ng tama? Sabi ni Aaron na may paghamak. Sa pagkatao ng aking ama, hindi ikaw ang kanyang pinagkakatiwalaan, kaya't maaari kang mapunta sa tuktok ng bughaw na bundok tulad ng walang hanggang dagat. Sabi ni Luruaksen. Nagulat dito si Aaron, dahil inakala niyang napakarami ng sinabi ni Luruaksen, ngunit ang layunin niya ay hilahin ang sarili mula sa walang hanggang dagat patungo sa tuktok ng asol na bundok at pagsilbihan sila. Ngunit kung saan malalaman, Luruaksen ay walang pidyo sa pagsasalita sa dulo ng kanyang asol na bundok sinabi. Malinaw, ayaw niyang sumali si Aaron sa gang. Anong klaseng gamot ang ibinebenta niya sa lang? Sa mundong ito, maraming tao ang may tunay na talento, ngunit maraming tao ang hindi sapat na talento. Wala kang impluwensya at walang background. Kahit gaano ka kalakas, nagnakaw ka lang ng limelight ng iba, o nakapasok ka, ang paraan ng iba, sa makatuwid, mayroon ka lamang isang dulo, iyon ay ang mawala. Luruuzin daw. Kung hindi natin makukuha ang suporta ng mga aristokratikong pamilya, tinatawag man sila ng mga ordinaryong tao na emperador o immortal ay tinatawag silang mga Diyos, ang huling resulta ay kabiguan. Ngunit matutulungan kita. Tumingin si Luruaksen kay Aaron at biglang may sinabi na gulat ni Aaron. You help me. Sumimangot si Aaron. Bilang isang prinsesa ng pamilya Lu, natural na may sarili akong kapangyarihan. Luruuzin daw. Naunawaan kaagad ni Aaron ang ibig niyang sabihin, hindi na kailangang sabihin, napakaganda nito. Sa madaling salita, ito ay para lamang maging aso para sa iyo. Ngunit ano ang pagkakaiba sa pagitan ng immortalidad at tuktok ng asol na mga bundok? Panipi, malumanay na inihambing ni Luruaksen ang kanyang daliri sa kanyang mga labi at umiling, ito ay isang malaking pagkakaiba. Kung ikaw ay sumuko sa tuktok ng asol na bundok o sa walang hanggang dagat, ikaw ay malamang na mapatay pagkatapos gamitin. Kahit na makuha mo ang kanilang tiwala, ikaw will always be their slave. Panipi, and follow me, you're not the same. Aaron smiles, ano ang pagkakaiba? Biglang itinuro ni Luruaksen ang kanyang sarili na may tukso sa kanyang mga mata, bagaman siya ay aso rin, siya ay hindi bababa sa isang lalaking aso. Aaron isang leng, tumitingin sa lukong tiwala sa sarili walang kapantay na hitsura, isang oras pakiramdam galit at nakakatawa. Lalaking aso. Ang kahulugan ng mga salita ay hindi maaaring maging mas malinaw. Iyon ay pa rin sa kanya kapag ang aso, ngunit maaaring halikan ang kanyang fangze. Ito ay ang kahulugan ng publiko, Aaron ay maaaring maunawaan. Pero ang tanong, kaya ba niyang maging confident? Okay, kaya niya. Sa kanyang kakaibang anyo, hindi biro sa kanya ang ganitong mga salita. Hanggat bahagyang itinaas niya ang kanyang mga paa, tinatayang hindi na mabilang na mga lalaki ang talagang luluhod at magdidilaan na parang aso. Not to mention, if you can talk to her directly, how crazy those men will be. Tinatayang hiniling niya sa mga lalaking iyon na patayin ang kanilang mga magulang, at hindi sila nagdalawang isip. Ito ay hindi isang mahirap na abacus, ngunit ang problema ay ang abacus na ito ay umabot sa Aaron. Wala kang masyadong sinasabi, ngunit ito ay napaka-insulto. Sa tingin mo ba ay papayag ako? Sabi ni Aaron na may mapait na ngiti. Sa buong mundo, kung lalaki, pwede bang hindi? Sinabi ni Luruaksen na may mahinang ngiti, para sa iyo, ito ang iyong pinakamataas na karangalan na mapalad na makasama ako ng bagyo. Maaari kang lumabas at magyabang. Nakangiting sabi ni Han Sanchen, pakikinig sa akin ng malinaw, hindi. Nang marinig ang mga salita ni Aaron, natigilan si Luruaksen. Ang dahilan kung bakit nakausap niya si Aaron ng hayagan at tahasan ay ang tiwala niya sa sarili sa kanyang hitsura at figure, dahil walang lalaki sa mundo ang maaaring tumanggi. Higit pa rito, para sa mga lalaki, ito ay sariling gabi ng prinsesa upang maging maswerte at maganda. Ang laki ng mukha no. Sa mundong ito, sinong lalaki ang hindi ipagmamalaki ang kanyang sarili? Kaya naman, iniisip niya na kahit anong sabihin niya, walang sino man ang makakakatanggi. Ngunit ang kumpiyansa na ito ay biglang nawala ng Aaron. Ano ang sinabi mo? Mayroon ka bang lakas ng loob na sabihin ito muli? Bahagyang sumimangot si Luruaksen, medyo hindi komportable. Ganoon din ang 10,000 beses. Naiintindihan mo ba? Ang Aaron ay mahinang hinahamak ang isang paraan. Sa kanyang puso, si Ivory ay nag-iisa.
Kahit gaano kalaki ang tukso, usok lang. Ilang sandali pa, biglang tumawa si Luruaksen at mahinahong sinabi, Aaron, sa tingin mo ba kaya mong itago ang sirang abacus sa puso mo sa ganitong paraan? Gusto mo pa akong paglaruan? Baka sabihin ng iba, sasabihin ko na, siya ay nahuhumaling sa tiwala sa sarili, ngunit para sa iyo, ang salitang ito ay talagang hindi angkop, dahil mayroon kang kapital na ipagmalaki. Sabi ni Aaron na may mapait na ngiti. Panipi, pero hindi ako interesado sa iyo. Ang Aaron ay ang tamang paraan. Nang marinig ang sagot na ito, hindi napigilan ni Luruaksen. Sa paglipas ng mga taon, sapat na para sa mga lalaking iyon na magkaroon ng karangalan na magsalita kay Miss Lo, proud na proud siya sa harap ng kahit sinong lalaki. Ngunit dito sa Aaron, hindi lamang nakuha ni Luruaksen ang pagmamataas na dapat ay mayroon siya, ngunit nagbawas din ng kaunting dignidad at nangako sa kanya na tulungan ang kanyang sarili sa kanyang katawan. Ang nakuha niya ay ang sagot ni Aaron. Nang maramdaman ni Luruaksen na wala siyang mukha at malamig ang kanyang mukha, direktang sinimulan ng Aaron sa gilid na ito ang Taisho Shenbu, at pagkatapos ay mabangis na tinungo ang magkasalungat na direksyon ng Shofeng at Shifeng, hanggang sa Weifeng. Ang unang peak at ang food peak ay halos lahat ng tuktok ng asol na bundok at ang mga elite ng walang hanggang dagat na lugar. Kasama ang dalawang malalaking ulap sa kalangitan, ang Aaron ay maaari lamang tumakbo sa direksyon ng tail peak. Tingnan ang pagtakas ng Aaron, Luruaksen ay hindi naniniwala. Around tumanggi sa kanyang sarili, sa oras na ito ay dapat ding maniwala. Gayunpaman, ang paniniwala ni Luruaksen ay higit patungkol sa pagnanais ng Aaron para sa kapangyarihan. Gusto niyang maging independente, hindi basta handang magpasakop sa sarili. Paano siya maniniwala na ang Aaron ay talagang walang interes sa kanyang sarili? Gumagalaw ang paa, binawi ni Luruaksen ang kanyang tunay na katawan at hinabol si Aaron sa direksyon. Sa dulo ng rurok, isang grupo ng mga tao na nabigla sa malalaking alon ay nabalik sa kanilang katinuan. Sa oras na ito, nakita nila ang dalawang figure na tumatakbo sa harapan nila at hinahabol sila. Sa likod nila ay isang malaking pulutong ng mga madilim na tao. Nagulat silang lahat, nang hindi alam ng isang grupo ng mga tao kung bakit, narinig nila ang galit na boses ni Luruaksen at sumigaw, Hansan. Hindi, ang misteryosong lalaki ay nagnakaw sa libingan ng Diyos at kinuha ang bagay na Diyos. Ang mga tao sa tuktok ng asol na bundok, pigilan mo siya kaagad. Nang marinig ito, isang grupo ng mga tao ang nawalan ng ulirat, at ang mga mahiwagang tao ay pumasok sa libingan ng Diyos. Tsaka inagaw na nila ang mga Diyos. Paano ito posible? Gayunpaman, kapag iniisip ko ang malaking pagsabog ng alon ngayon, ang ilang mga tao na may mataas na mga nagawa ay agad na nagpapakita na ang gayong malakas na presyon ay maaaring talagang napakalaki. Sa makatuwid, ang mga salita ni Miss Lo ay totoo sa lahat. Isang grupo ng mga tao sa tuktok ng asol na bundok ang direktang sumugod sa Aaron. Pumatay. Pagkatapos ng pagtugis, bago ang pagharang, Aaron ay kailangang huminto, nakaharap sa pocket clip. Halos sa oras na ito, Aaron biglang sumigaw, misteryosong lalaki, huwag kang matakot, tutulungan kita. Pagtingin sa paligid, si Wang Janzi sa totem ay tinalikuran ang trabaho sa totem at pinangunahan ang mga tao sa walang kamatayang lugar ng dagat upang sumugod. Malapit na ang scuffle. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.